Hi everyone! Fish steak nga po pala ang aking niluto dyan. Bilang tagaluto, nakakasawa nga din naman yung paulit-ulit na recipe ng isda. Kadalasan kasi ini-steam ko lang yan o kaya ginigisa sa kamatis. Inihahanda ko na nga po pala dyan yung pang-marinate ko sa isda. Pinagsama-sama ko lang dyan ng lemon, toyo, asukal at paminta. Salmon nga po pala yung isdang ginamit ko dyan. Natry ko na po kasing magluto ng bangus steak kaya naman sinubukan ko naman sa salmon. Bago ko nga tuluyang ibabad ang salmon sa ginawa kong pagbababaran, minasage ko muna yung salmon, charis. Naglagay muna ako ng paminta at asin para malasang malasa bago pa maluto. Pagkatapos kong mamasahe ang salmon, hiniwa-hiwa ko na yan ng mga 8 peraso. 'Di ba? Isang kapirasong salmon naging 8. Kakainin ng 5 tao yan. Apakatipid ng mga amo ko, 'di ba? Matapos kong mahiwa yung salmon ay inisa-isa ko na din nilagay sa mangkok para maibabad na. Hindi ko alam kung anong magiging lasa ng isdang to dahil first time ko siyang iluluto sa ganitong paraan. Pero sure ako na masarap to at magugustuhan to ng mga amo ko. Sus, di ka sure, nagbuhat lang ng sariling bangko. Hinanda ko na nga din po pala dyan yung gagamitin kong panggisa mamaya na sibuyas, luya at bawang. Dinamihan ko na nga din po pala kasi hindi lang naman yung isda ang iluluto ko dyan. Isa lang yung isda sa mga menu ko for today's video. Pero nasa 3 o 4 talaga ang menu every meal. O san ka pa, isang kainan 4 ng ulam. Sa atin sa Pinas nasanay tayo ng isang ulam lang okay na. Minsan nga yung mga chicherya pa ulam na 'Di ba mas mabubusog pa tayo sa mga ganong ulam? Pero mas nakakabusog pag sama-sama ang buong pamilya sa hapagkainan. Hindi naman talaga yung ulam ang nagpapasaya kundi yung kwentuhan ng pamilya sa nakakapagod na araw. O balik na tayo sa salmon. Iko-coat ko nga po pala yung isda sa harina para hindi siya maghiwa-hiwalay pag prinito at para naman medyo crispy. Nalaman ko nga lang din po yung ganitong paraan ng pagluluto, syempre sa social media din. Ginaya ko lang. Ang laking tulong na din talaga ngayon ng social media lalo na sa tulad kong araw-araw nagluluto. Habang hinahanda ko yung salmon na yan ay nakaredy na din ng iba pang aking lulutuin dyan. Sa trabaho ko parang yung pagluluto ang pinakamahirap at nakakapagod sa lahat. Hindi lang kasi buong katawan ang kikilos kundi pati isip. Kaya naman naisipan kong mag-video habang naghahanda ng mga lulutuin. 'Di ba? Kahit isang menu lang kada meal ay may mai-content na. Kung dati ko pa siguro ginawang mag-video habang naghahanda ng pang-lunch at dinner, siguro madami na akong upload at makikita nyo din kung ano ang inuulam ko at pinapaulam ko sa mga amo ko. Sa mga hindi nakakaalam, ako po ang nag-iisip ng lulutuin. Simula nagtrabaho ako sa kanila, hindi sila nagsabi ng ulam na gusto nila, kaya ang hirap talaga. Sinimulan ko na nga dyan prituhin ang salmon. Nilagay ko na lahat para minsanan. Hinintay ko lang pong magkulay golden brown yung salmon dyan. Pag medyo sunog-sunog na, pwede nang hanguin. Char lang. Siyempre, pag alam mong luto na yung priniprito mo, edi hanguin mo na para sa next step na tayo. At ako'y nagugutom na naman habang nag-i-edit. Nasa last part na tayo ng proseso sa pagluluto ng fish steak na to. At talaga naman napakatrabaho, 'di ba? Prinito mo na pero hindi pa dun nagtatapos kasi kailangan pang igisa. Diyan nga po ay naglagay lang ako ng konting mantika, panggisa lang sa sibuyas, bawang at luya. At pag naamoy mo ng sunog yung sibuyas, bawang at luya, pwede mo nang ilagay yung isda. Joke lang. Yung iba kasi pag nagigisa talagang nasusunog, 'di ba? Pero sa ginawa ko, ginisa ko lang kaunti, saka ako nilagay yung salmon. Do kahit naman sunog yung sibuyas o bawang, okay lang kasi pag naluto yan, hindi naman na mapapansin. Pagkalagay ko ng isda, sinunod ko nang nilagay yung pinagbabaran kanina ng salmon. Tsaka ako lang dinagdagan ng kaunting tubig. Nag-aalangan din kasi ako dyan na baka maalat yung pagkakaluto. Ayaw pa naman ng mga amo ko ng maalat. Pakainin mo na sila ng matabang, wag lang ng maalat.
Pag medyo malapot na yung pinakasos niya, ay pwede nang hanguin at pwede nang kumain. Syempre, ang result niyan ay nabad trip pa ako kasi ang tagal umuwi ng amo kong lalaki. Pero may pampalubag loob din naman siya. Ang sarap daw ng isda at nag-request nga ang amo ko na magluto ako ulit ng ganyan. Masarap naman kasi talaga pag ako ang nagluto. Charis! Try nyo na din magluto nito, sobrang sarap. Bye!